bagay na hindi mo dapat pinapansin, lalo na kung paulit-ulit silang nagpaparamdam. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may isang babae na nakatingin sa akin sa labas ng bintana ko. Nung una, akala ko guni-guni lang, pero nagkamali ako dahil isang gabi, hindi na siya nasa labas, kundi nasa loob na ng kwarto ko. Simulan na natin. Tahimik ang gabi. Mag-isa si Carlo sa kwarto. Biglang nagising siya. 3 a.m. May narinig siyang kaluskos. Parang may kumakatok. Ngunit hindi sa pinto, kundi sa bintana. Tok, tok, tok. Kinilabutan siya. Dahan-dahan siyang tumingin. At doon niya nakita isang babae, nakasilip, maputla, nakangiti. Carlo. Sino ka? Walang sagot. Nakatingin lang ito. Diretso sa kanya. Kinabukasan, wala na ang babae. Inisip niya, panaginip lang pero sumunod na gabi. 3 a.m. ulit. Tok, tok, tok. Bumalik siya. Carlo, Ano bang gusto mo? ngumiti ito at dahan-dahang kumaway. Kinilabutan siya. Araw-araw, parehong oras, parehong babae. Hindi nagsalita, ngunit hindi nawawala. Carlo, Ano ka ba? isang gabi, biglang nagsalita. Babae. Papasukin mo ako. Nanigas siya. Carlo, Hindi. ngumiti ito, mas malawak, mas nakakatakot. Babae, Malapit na. biglang nawala, parang usok, at naiwan siyang nanginginig. Hindi na siya makatulog, hindi na siya mapakali, hanggang sa isang gabi. Wala ang babae. Tahimik, walang katok, walang anino, at doon siya mas kinabahan dahil baka akala niya tapos na. Ngunit nagkamali siya dahil habang natutulog, may narinig siya tok, tok, pero hindi na sa bintana, kundi sa loob ng kwarto. Dahan-dahan siyang nagmulat at doon niya nakita ang babae nakatayo sa loob. Nakangiti. Carlo, Paano ka nakapasok? walang sagot. Lumapit ito. Dahan-dahan. Babae. Sabi ko sa'yo, malapit na. Umatras siya. Nanginginig. Carlo. Lumayo ka? Ngunit hindi ito tumigil. Hanggang sa nasa harap na niya. Amoy lupa. Malamig. Babae. Ako ang nagmamay-ari ng lugar na to. Bago ka pa dumating. Nanlaki ang mata niya. Carlo. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ito at itinuro ang sahig. Babae. Diyan ako namatay. Biglang nagdilim ang paligid. Parang bumabalik sa nakaraan. May sigaw, may dugo, may takot, at siya nakatayo sa gitna ng lahat. Carlo. Hindi totoo to. Ngunit ramdam niya, totoo lahat. Bawat segundo, bawat hininga, hanggang sa hinawakan siya ng babae at biglang nanlamig ang katawan niya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Babae. Hindi ka na aalis. Dito ka na. Sumigaw siya, ngunit walang nakarinig dahil mag-isa lang siya sa bahay na hindi pala kanya. Lumuhod siya, nawawala ang lakas. Carlo. Tulungan niyo ako. Ngunit walang sumasagot. Babae. Huli na. Pinapasok mo ako. Napailing siya. Carlo. Hindi. Ngunit ngumiti ito. Babae. Tumingin ka sa bintana. Dahan-dahan siyang tumingin at doon may isa pang siya nakasilip sa labas, nakatingin. Tulad ng babae dati, nanlaki ang mata niya. Carlo. Hindi. Babae. Ikaw na ang susunod. Ikaw na ang kakatok. Biglang nagdilim ang paningin niya hanggang sa nawalan siya ng malay. Tahimik, madilim, walang tunog, walang liwanag. At doon,
Nagtapos ang pagiging tao niya, ngunit nagsimula ang sumpa na hindi matatapos dahil bawat bahay may kwento at bawat kwento may multo. At ngayon, isa na siya sa kanila naghihintay sa susunod na biktima na magbubukas ng bintana. Sa maling oras, isang gabi, sa ibang bahay, may lalaking natutulog. Biglang nagising 3 a.m. Tok, tok, tok. Sa bintana, dahan-dahan siyang tumingin at doon niya nakita si Carlo. Nakasilip, nakangiti, maputla, walang buhay. Carlo, Papasukin mo ako? tahimik, walang galaw, ngunit hindi na siya aalis hanggang sa may sumagot, boses. Sige! At doon, nagsimula ulit. Ang sumpa na hindi matatapos dahil may susunod na naman hanggang sa ikaw na ang kakatok sa bintana ng iba. Maraming salamat sa panonood dito sa Inside the Story PH. Huwag kalimutan mag-subscribe at tandaan, huwag na huwag mong bubuksan ang bintana tuwing 3 a.m. dahil baka may nakatingin na sa'yo. Ingat kayo palagi.